Yan na. Mulang gayon. Ikaw na si Fubao. Anak ng pamilyang Peika. Prinsesa ka. Alam mo ba? Ito si. Oh. Ito ang asawa ko. Hindi madali para sa akin na mag-isa mag-alaga ng bata. Kaya, Mabait sa akin ang inang ito. Mula nang maliit si Fubao, wala na siyang mama. Palagi ko siyang tinitingnan. Bilang sariling anak na babae. Sig. Salamat sa inyong dalawa sa pag-alaga kay Fubao. Kami ay bibigyan namin kayo ng kabayaran. Pero hindi namin papayagan ang dugo ng pamilyang Pei na maligaw sa labas. Fubao, gusto mo bang sumama sa 4 na tito mo? Fubao, nakatira ang mga tito sa malalaking bahay. Mayroong napakaraming iba't ibang laruan. Sumama ka sa akin, pauwi. Ang saya. Sige, si Fubao ay sasama sa mga tito pauwi. boss, kumpanyang Pei, pinili nila ang proyekto namin. Ang kumpanya namin, aangat kami agad. Yayaman na kami. Nakasakay kami sa pamilyang Pei. Maghihintay na lang tayo ng malaking kita. Mahal. Kung malaman nila na tayo ang pumatay kay Pei Yanxi. Tapos na kami. Hindi pwede. Itong bagay na ito, langit at lupa lang ang nakakaalam. Ikaw at ako lang ang nakakaalam. Hindi natin sasabihin. Sino ang makakaalam? Nga. Napakatalino ni yun, Hindi siya basta-basta magsasalita. Pero yung munting cute na iyan, hindi naman sigurado. Kung ganoon, gagawin natin. Huwag nating bigyan siya ng pagkakataon magsalita. Walang magawa si Mama. Hindi kanya mapoprotektahan. Buti na lang, namana mo ang aking kapangyarihang gumaling. Sana naalagaan ka nito. Isang buhay na walang alalahanin. Mama. Mama. Mama, Fubao nasaan ito? Mama, takot si Fubao. Tito, Fubao. Bata, Anong sinasabi mo? Sino ka ba? Paano ka napunta dito? Ang mga matang ito, bakit parang may pakiramdam na parang kilala ko sila? Unang tito, ang daming tao, takot si Fubao. Gusto ko ang papa. Huwag kang matakot, Fubao. Nandito si Ito. Ang handaan ngayong gabi, inimbitahan ko ang papa mo. Nasa loob ng silid ang papa. Iyan ang pamilyang Pei na yon. Siguro yun ang matagal nang nawalang maliit na prinsesa. Napakaswerte ng batang prinsesa. May 4 na napakahusay na tito siya. Ang dami niyang pinagandang karma noong nakaraang buhay. Hindi ba? Ang palabas ng handaan ngayong gabi, talagang napakarangal at espesyal. Tito, hindi mo ba sinabi na dadalhin mo ako para kumain? Yung keke na may 10 palapag? Hindi na ako makapaghintay. Sage. Dadaling ka na ni Tito ngayon din. okay ba? Halika. Dalhin ninyo siya sa ospital. Opo. Mama, dahil ba hindi masunurin si Fubao? Tito ayaw na rin kay Fubao? Hindi pwede. Hindi pwedeng umalis si Fubao. Hanapin ninyo si Tito.
Tahimik muna lahat. Ngayon, ito ang pamangkin kong babae, anak ng pamilya. Si Fubao, ang batang binibini ng pamilyang Pei. Pangangawag sa bahay na salusalo. Malugod naming tinatanggap ang inyong pagdating. Ang ganda naman. Papa, Ginongga. Lubos kaming nagpapasalamat sa inyo. Dahil kayo ang nag-alaga at nagpalaki kay Fubao. Kami, ayon sa utos ng presidente, ay magbibigay ng regalo para kay Ginoong View. Isang villa sa Jincheng, White Jade Mansion at isang pairs ng jade rings. Isang limited edition na kotse na napakahalaga sa buong mundo. At isang global black card. Villa sa Jincheng. Napakamahal naman ng mga bahay sa Jincheng. Ang villa na ito, halos nagkakahalaga ng bilyon. Ang white jade na inukit na singsing ng jade. Iyan ay gawa ni Master Shanking, isang obra mula sa bundok ni Guanshan. Hindi ko akalain na ako'y magkakaroon ng pagkakataon. Makita ng personal ang mukha niya. Isang pambihirang sasakyan. Ito ay walang katumbas sa pamilihan. May nag-alok ng 1 bilyon, pero walang nakakuha nito. Global Black Card. May walang hangganang limitasyon ito. Kung hawak mo ito, parang hawak mo na ang walang katapusang kayamanan. Gayon. Papasok na rin ako sa mataas na lipunan. Isang hakbang pa lang sa ruro. mga manlilin lang sila. Sila ang mga nagpaslang sa nanay. Hindi ba ito yung nakita natin sa harap kanina? Yung munting pulubi. Bakit siya nandito? Sila ang mga manlilinlang. Hindi yata maaari. Tinutukoy ba nila si Gufeng? Naku, problema na ito. Bakit hindi namatay yung Kit? Kung mabubunyag ito, matatapos na ang pamilyang Gu. Sinungaling ka. Anong kalokohan ang sinasabi mo rito? Lumayas ka rito agad. Sandali. Hayaan mo siyang linawin ang sinabi. Isa lang naman siyang pulubi. Kailan ba? Naging karapat dapat kang magsalita rito? Munting miss, sabi mo, sino ang sinungaling? Sino ang masama? Ikalawang tito. Hindi si Fubao ang kapatid. Si Fubao ang tunay na Fubao. Anong nangyayari? Naku, paano pwed? Siguro totoo nga. Ang bata, hindi nagsisinungaling. Bakit hindi? Dalawa ang nandito. Sigurado, may isa sa kanila na nagsisinungaling. Tahimik. Jinong Pei. Hindi ganito. Huwag ninyo siyang pakinggan. Pasaway na bata. Puro kasinungalingan ang sinasabi niya. Lumayas kang gayon. Ginongga, umakto ka sa aming salusalo ng pamilyang Pei. Ito, hindi bagay dito, hindi ba? Biro lang po yon. Akin ang pagkakamali. Hindi nagsisinungaling ang tatay ko. Ito yung pendant na binigay sa akin ni Mama. Tingnan ninyo. Ito. Iyon ay akin. Kinuha yon ng tita at ng kapatid ko. Kanino nga ba talaga ang pendant na ito? Kailangan nating alamin. Ito, Paano? ang palawit na ito. Ito nga ay pag-ari ng pamilyang Pei. Tangi sa dugo ng pamilyang Pei. Kapag dugong Pei, dumapo rito. Maglalabas ito ng puting liwanag. Totoo ba ito? Malalaman natin agad pag sinubukan. Halika. Anak, kukutkutin ko lang ang daliri mo. Hindi masakit, ha? Hindi takot si Fubao sa sakit. Noong pinapalo ako ni tita at papa. Tingnan ninyo, tingnan ninyo. Sumilaw. Ikaw si Fubao, anak ng bunsong kapatid. Fubao. Kasalanan ng mga tito. Patawad, pinahirapan ka namin. Tito, binubuli nila si Fubao. Ikinulong nila si Fubao sa maliit na madilim na silid. Hindi nila pinapahintulutan si Fubao na hanapin ang tito niya. Ano? Gufeng, paano ka nangahas? Gusto mo bang mamatay? Sandali, sandali. Sandali lang. Jinong Pei. Hindi ako nagsisinungaling. Sinasumpa ko sa pamilyang Gu. Ang anak kong babae ay ang maliit na misis ng pamilyang Pei. Pag-isipan mo muna bago ka magsalita. Sabihin mo lang ng maling salita. Puputulin kita ng isang daliri. Hindi ako nagsisinungaling. Dahil si Fubao ay anak ko rin. Fubao. Kasalanan ni tatay. Alam ni tatay na nagkamali. Patawarin mo si tatay, ha? Tatay, Fubao, mabait ka. Bakit mo sinaktan si Fubao? Hindi. Hindi ko ginawa.
Papatayin kita. Papatayin kita kung mang-api ka sa Fubao ko. Huwag mo siyang saktan. Papapatayin kita. Alam ko, nagkamali ako. Ama na, huwag na. Bumangon ka. Sige na, sige na. Alam ko na, nagkamali ako. Ginoong P. Jinong Pei. Alam ko na, nagkamali ako. Sana po, patawarin ninyo ang pagkakamali ko. Pawalan ninyo ako, ha? Fu Bao. Alam ni tatay na nagkamali. Lahat sila. Lahat kay Chu Xian. Lahat siyang masama. Naloko ang tatay. Patawarin mo na ang tatay, okay ba? Fu Bao. Fubao. Fubao. Ihanda ang sasakyan. Dalhin sa ospital. Dahil isa kang tunay na ama ni Fubao. Tunay na ama. Iiwan kitang buhay. Makinig kayong lahat. Simula ngayon. Longxia, huwag kayong makipagtulungan kahit kaunti sa pamilyang Gu. Kung may makikipagtulungan, palisin mula sa Longxia. Kumusta na si Fubao? Halika, kunin mo siya. Puno ng sugat ang buong katawan ni Fubao, lalo na ang mga sugat sa likod. Nagsisimula ng mabulok. Pero ang kakaiba, ang mga loob niyang sugat, ay nagsisimulang gumaling mag-isa. Nangahasaktan ang sariling anak niya. Kuya, pupunta ako at papatayin ko yung maliit na yun. Ika-4 na ito. Ama na, akiramdam ko. Hindi lang ito ganoon kasimple sa ibabaw. Nagpadala na ako ng mga tao. Nagpad na test na. Resulta ng pagsusuri. Lalabas agad ang resulta. Sanggayon sa labas. Tungkol sa maliit na dalaga ng pamilyang Pei, kumakalat na ang sismis. Natakot ako na makakaapekto ito sa hinaharap. Sa buhay ni Fubao, dapat ba nating ayusin ito? Pwede. Pero bago malinaw ang investigasyon, mas mabuti na itago namin ang pagkakakilanlan ni Fubao. Itago ito. Ano sa tingin ninyo? Nasaan ako? Fubao, gumising ka. Kamusta ang pakiramdam mo? Ako ang unang tito. Ako ang ikalawang tito. Ako ang ikatlong tito. Fubao, ako ang ika-4 na tito. Ako ang pinakagwapo. Ang pinakamatalinong ika-4 na tito. Tito. Masakit ba, Fifi? Ito. Hindi ba ito kay Peyansi? Nakakayahang magpagaling? Mukhang. Naminana ni Fubao ang kakayahan sa pagpapagaling ni Pei Yancy. Ang ganitong kakayahan ay epektibo lang kung may tunay na dugo. Si Fubao ay tunay na anak na babae ni Pei Yancy. Tama. Mukhang ganito. Ang mga sugat ni Fubao, ayon sa lahat, gumaling ng mag-isa. Tito. Wala nang pamilya si Fubao. Ang tatay at ang auntie ay hindi na niya gusto. Maliit na Fubao. May pamilya ka. Ikaw ang maliit na prinsesa ng pamilyang Pei. Hindi lang sa lolo, kundi pati ang aming 4 na tito. Lahat kami ay nagmamahal sa'yo. Talaga ba? Siyempre totoong totoo. Fubao, uwi na ba tayo, ha? Sige. Ang bait mo. Maligayang pagbabalik sa aming maliit na ginang. Anong ginagawa mo? Huwag kang ganyan. Natatakot mo ang bata. Natapos na ang pamilyang Gu. Wala na ang pamilyang Gu. Ano nang nangyari? Bakit ka napakahina? Bakit hindi mo nagagawa ng maayos ang kahit ano? Sisin mo ba ako? Kung hindi dahil sa pag-agaw mo, yung pendant ng namatay na babae ay napunta kay Yone, hindi sana kami nahahayag. Kaya ba, sisiin mo pa rin ako? Ako ba ang nagutusan kay Yun na pumalit? Sobrang wala kang silbi. Walang kwenta. Sabihin mo, yan ulit. Sabihin mo pa ng isa. Huwag mong saktan si Mama. Umalis ka. Hindi mo kami mabibigyan. Umalaking bahay para tirhan.
Masamang tatay ka. Huwag kang tanga. Sapat na. Mag-isip ka ng ibang paraan. Naglabas ng pahayag ang pamilyang Pei. Hindi pa natagpuan ang batang misis ng pamilyang Pei. Nakakainis na bata yan. Hindi siya misis ng pamilyang Pei. Hindi rin si Peyansi. Anak na babae ng pamilyang Pei. Pamilyang Gu. May pag-asa na ang pamilyang Gu. Ngayon para kay Fubao, ang unang araw sa kindergarten. Kung may mananako sa'yo, sabihin mo agad sa tito. Alam mo ba? Tara, mag-school ka na. Halika. Bebe. Palam, tito. Palam. Ang kita mo naman, paano ka nagkaroon ng pera para bumili niyan? Siguradong ninakaw yan. Ibigay mo sa akin. Tanggalin mo yan at ibigay sa akin. Munting pulubi. Batang pulubi, batang pulubi. Batang pulubi. Batang pulubi, batang pulubi. Anong ginagawa nyo? Fubao. Tito. Ayos ka lang ba? Ay naku, tingnan nyo. Kanina, ang batang pulubi na ito. Palagi siyang naghahamak sa munting dalaga. Swerte namin, ang anak ko. Kaklase siya ng munting dalaga. Tinuruan ko na siya kanina. Marumi ang batang pulubi. Tumakas ka na diyan. Kayo ang dapat umalis dito. Huwag kang umiyak, Fubao. Nandito si Ito. Halika. Sino ang nang-abuso sa'yo kanina? Sabihin mo sa tito. Ginoong Pei, ang batang pulubi na ito. Walang galang sa letrang Fubao. Dapat siyang sampalin. Nasaan ang prinsipal? Pei. Ginoong Pi, Ayokong makita silang muli sa susunod. Kung may susunod pa, bawiin ang lahat ng investment ng pamilyang Pei. Lahat. Bawiin nyo lahat. Pei, Ginoong Pei, Naiintindihan ko. narinig mo ba? Hindi namin kayo matuturuan dito. Kayong mga mayabang na bata. Hindi mo ba sinabi na ikaw ay ang maliit na binibini ng pamilyang Pi? Ikaw, bonggang bata. Apos na, Fubao. uwi na tayo. Hoy, Yun, Jai. bukas, Golden Emperor Hotel. Ang salusalo para kay Pei Yunjiao. Kukunin ko ang imbitasyon para sa'yo. Kailangan mong pilitin si Gu Feng na pumirma ng kontrata sa kumpanyang Pei. Opo. Mahal. Ang kumpanyang gunatin. Kasi kamakailan dahil sa yun. Ang munting cute. Kumita ng malaki ang lugi, hindi ba? Sabi ng tatay ko. Bukas may salusalo ng isang makapangyarihang tao. Maaaring makatulong siya na magpakilala sa atin. Mahal ko. Talaga ba? Bukas, sabay tayong pupunta. Ang galing mo naman. Ang ating maliit na Fubao. Ang kita naman niya, sobra. Ikalawang tito. Ikatlong tito. Ikaapat na tito. Ang mabait na Fubao. Handa na ang lahat ng regalo para kay Lolo. Naghihintay si Lolo sa hotel. Fubao at unang tito, pwede muna kayong pumunta sa hotel. Saig. Tara na. O Sig. Dadating agad ako. Fubao. May dapat asikasuhin ang kumpanya ni Tito. Kailangan kong lumabas sandali. Ikaw, manatili ka rito mag-isa. Huwag kang maghabol-habol. Darating rin ang ikalawang tito at iba pa agad. Sige ba? Opo. Ang bait mo. Halika. Tara na.
Mama, Papa, kakain ba tayo dito ngayon? Anak, may isang malaking tao ang magse-celebrate ng birthday ngayon. May birthday ang isang kilalang tao. Mahal. Biti na lang may kakilala ka. Kasi kung wala, hindi ko hahayaang maging majinhawa si Fubao. Hindi ko hahayaan. Mamaya pupunta muna ako sa malaking tao. Ikaw, dalhin mo si Yon or magliba para matauhan siya ng kaunti. Tara na. Mama, nandito ang maliit na mahal. Ang laki ng lakas ng loob ninyo. Akawalan ninyo siya. Tito, Ginoong Pei. Sakto po na dumating kayo. May isang ligaw na bata na pumasok. Baka guluhin niya ang selebrasyon. Papalayuin na namin siya. Sino ba ang akala mong ikaw? Akala mo kaya mong turuan ang pamilyang Pei? Gusto mo pang mabuhay? Pe. Pamilyang Pei. Baka ba si Fubao ay dugo ng pamilyang Pei? Fubao. Anak ito ng kapatid kong babae. Dugo ng pamilyang Pei ang dala niya. Siyempre miyembro siya ng pamilyang Pei. Pinapahiya ninyo siya sa harap ng lahat. Akala niyo ba mahaba pa ang buhay ninyo? Hindi pwede. Ano? Ang munting bata na yon ay pala miyembro ng pamilyang P. Kung muling galitin ninyo ang pamilyang P, tutumba ang pamilyang Gu. Hindi pwede. Bilisan. Luhot kayo at magsorry kay Ginong P at kay Fubao. Ikaw, Deli. Ginong P. Ngayong pagkakataon, ayusin ko ng mabuti ang dalawa nila. Hindi ko papayagan yon. Walang sinumang pwedeng mambastos sa anak ko. masamang tatay. Sino ang nagpabasto sa salusalo? Layuan niyo na kami. Sinong nabagot na mabuhay? Nangahas namang agaw ng kapangyarihan sa harap ng pamilyang Pei. Lolo, Fubao, halika, halika. Yakap ni Lolo. Tatay. Isa lang tong hindi pagkakaintindihan. Maliit na hindi pagkakaintindihan. Kayo dalawang yan. Umalis na kayo diyan. Walang hiya kayong mga tao. Anong klaseng tao ka? Karapat dapat ka bang kumawag sa akin na atay? May tumingin. Awagin ang mga tauhan, palayasin ninyo sila. Tingnan ninyo, mga tao. Pinagpaguran ko at inalagaan ko si Fubao. 5 buong taon. Pamilyang Pei. Ganito ba nila tratuhin ang taong tumulong? Tatay, si Gufeng ang tunay na ama ni Fubao. Kung wala tayong kahit kaunting pahiwatig, alagang hindi ito katanggap-tanggap. Kung hindi, ibigay na natin sa kanya ang kontratang ito. Maliit lang naman yan sa South Suburb. Isang maliit na proyekto lang. Sa ganitong paraan, hindi papabayaan si Fubao. Aratang na sinuklian ang kabutihan ng kasamaan. Ang proyektong ito, pwedeng pirmahan ng pamilyang Pei. Ngunit, mula ngayon, pamilyang Gu, huwag magpakita sa harap ng pamilyang Pei. Simula ngayon si Fubao ay wala ng anumang kaugnayan sa pamilyang Gu. Sig. pirmahan na. Basta't pipirmahin mo. Ako na ang magpapasya sa pamilyang Pei. Fubao. Talaga, ikaw ang aking Fubao. Sandali. Pei Yanchi. Ano nang ibig sabihin nito? Si Fubao ay hindi talaga iyong anak. Ang ahas. Inilaloko ninyo ako ng ganoon kalakas. Ano? Pei Yanchi. Anong sinasabi mo? Paano? Pwedeng hindi siya ang anak ko. Pinagtisan ko ng hirap at pagod. Inaki ako si Fubao hanggang umabot ng 5 taon. Walang ambag ako. May karangalan at pagod din ako. May kakayahan magagaling si Fubao. At gumagana lang ito para sa mga kamag-anak. Katatapos lang, si Fubao, iniwan ang kamay niya sa sugat mo. Hindi pa gumagaling ang sugat. Narinig ko na yon. Ang mga babae sa pamilyang Pei mula pagkasilang ay may kakayahang magpagaling. Pagkatapos manganak, naipapasa ang kakayahan sa susunod na henerasyon. Kaya si Gufeng isang sinungaling. Ang tapang niya. Nangahas siyang lokohin ang pamilyang Pei. Ginong Pei. Ako ang ama ni Fubao. Alaga ko siya mula maliit pa. Lumaki ko siya ng ganito. Paano magiging hindi? Hindi ako ama ni Fubao? Ito. Ang kakayahang ito. Minsan nakakamali rin, hindi ba? Ang kakayahang ito, habang tumatanda, dahan-dahang nagigising. 5 taong gulang pa lang ang batang misis. Baka, hindi pa tuluyang nagigising yon. Tama, Ginong Pei. Kung wala kang ebidensya, huwag kang mag-akusa. Meron akong ebidensya rito. Gufeng. Isang akala kang sinungaling sa amin. Si Fubao niya, hindi talaga siya anak mo. Kuya, Kinumpirma, walang ugnayang dugo. kinumpirmang walang kaugnayang dugo.
Nasa dito lahat ng ebidensya. Ano pa ang ididinig mo na paluso? Kasalanan mo lahat to. Dahil sa'yo namatay ang mama. Fubao, Anong nangyayari? Sabihin mo kay Lolo. May sakit si mama. Masakit. Sinara ng tatay si mama. Hindi kami pinapayagang makita sa... Fubao, sinasabi mo ba, may sakit si mama? Ikulong ng tatay si mama. Ayaw dalhin sa ospital. Akala ko, ikaw ang tatay ni Fubao, kaya ipinaumanhin ko sa'yo. Ngunit puro kasinungalingan pala ang bunganga mo. Gawa mo'y puro kasamaan. Ipapakita ko sa'yo, ano ang parusa sa mga ng api sa pamilyang Pei. Tawagin ninyo ang mga tao. Basagin ninyo ang mga binti niya. Gawin ninyong hindi na siya makalakad. Walang utang na loob kang gago. Pinalaki kita ng ganoon kalaki. Tapos babatikitin mo ako ng kasinungalingan? manahimik ka at linisin ang bibig mo. Fubao, huwag kang matakot. Hindi ka nila kayang saktan na matagal. Fubao, tito ang magpoprotekta sa'yo. Akala nyo pwedeng ganito nyo kaming tratuhin, ang paboritong perlas ng pamilyang Pei. Hindi ako yon. Lahat ng ito gawa ni Chutsian na cute na babae. Siya ang umutos ng lahat. Siya ang utak ng kumpulan. Siya nga. Ginoong Pei. Matandang Ginoo Pei. Kung gusto ninyong managot ang may sala, hanapin ninyo siya. Lahat ng ito gawa mo. Ako ang presidente ng kumpanyang Gu, at ikaw ay isang may bahay lang. Ayos lang kung ikukulong ka. Mabilis, sabihin mo na ginawa mo to. Huwag magpaligoy-ligoy. Gufeng, tinakbo mo para lang iligtas ang sarili mo. Inilagay mo lahat ng dumi. Sa akin. Ikaw pa ba ay isang tunay na lalaki? Tinatakot ka lang, duwag ka. Ikaw, Gufeng. Sa puntong ito, hindi ko na kayang payagan ka. Namamatay ng walang linaw. Yun Hindi rin siya anak mo. Matagal na akong kasama ang iba. Ang sombrerong ito ng pagtataksil. Ako ang nagbigay sa'yo. Ang huling regalo. Anong sinasabi mo? Ikaw, babae. Sabihin mo na malinaw. Papatayin kita. Hilayin ninyo palabas. Hayaan ninyong manatili sila sa bilangguan hanggang mamatay. Ang palabas na ito. Sa wakas, nagwakas na. Mag-asawang Gufeng. Kani-kanilang kasalanan. Narapat sila sa parusa. Tito, ayokong mama at papa. Gusto ko lang tito. Ipadala ninyo siya sa ampunan. Ginhit ito ni Fubo. Regalo para sa kaarawan ni Lolo. Sig. Sabihin mo kay Lolo, sino-sino ang nasa larawan na ito. Lolo, yakap si Fubo. Ito ang unang tito, ikalawang tito, ikatlong tito at ikaapat na tito. Fubao, bakit mo iginuhit ang ikaapat na tito, na napakaliit? Kasi ikaw ang ikaapat na tito, kaya ikaw ang pinakamaliit. At ang babae naman. Iyon ang mama. Kasama si mama sa amin. Maligayang kaarawan, Lolo. Sig. Kasama rin natin si Mama. Magkakasama tayong magkamilya magkakailanman. Pwede ba? iyan si. Bakit mo hindi isinama? Ang iyong maliit na paborito. Para mamatay ng sabay sa aksidenteng yon? Pero walang problema. Ang iyong maliit na paborito, malapit nang sumama sa'yo. Yunahan ang plano. Gawin ito bukas. Gusto ko, mamatay siya. At ito ang aking paboritong laruan. Laruin mo to. Sabi ni Nanay Director, magtutulungan tayo simulang gayon. Magiging magpamilya na tayo. Sino ang kasama ang magpamilya sa inyo? Kayong mga walang magulang na bata. Hindi kayo karapat-dapat kausapin ko. Paninisisi ko sa iyo ang lahat. Hindi ka ko hahayaan mabuhay ng maayos. Ay kuya, Naroon siya. Kuya, Ito ang Jincheng pamilyang Pei. Kung madiscover tayo, namkid tayo sa prinsesa ng pamilyang Pei, patay na tayo. Tumahimik ka. Nandito lang tayong dalawa.
Hindi ka magsasalita, hindi rin ako magsasalita. Sino ba ang makakaalam? Tama rin. Kuya, may bata rito. Nakakakinig siya ng hindi dapat niyang narinig. Patayin ninyo siya. Huwag ninyo akong patayin. Alam ko kayo. Sino ang hinahanap ninyo? Ihahatid ko kayo sa kanya. Ipakita mo ang daan. Tingnan ninyo. May dumating na pulubing bata roon. Madumi siya buong katawan. Buhaghag ang buhok niya. Siguro hindi siya naligo. Sabi ni Mama, ang hindi naliligo, madalas marumi. Magkakaroon pang bulet. Alisin natin siya. Wala akong bulete. Pulubing bata, taga saan ka galing? Yun bakit ka nandito? Ako, hinahanap kita. Lumabas ka kasama ko. Kung hinahanap mo ako, masama yan. Ayaw ko. Ikaw, hindi pwede. Lilinlangin talaga kita para ilabas ka. Hindi kita papahintulutang mabuhay ng maayos. Nakalimutan mo ang gamit ng mama mo. Nasa bahay ko pa yon. Kung ayaw mo, itatapon ko na. Hindi. San? Kukunin ko yan. Sama ka sa akin, dadalhin kita kunin yan. Tara na. Bakit mo ako dinala rito? Bakit mo ako dinala rito? Bilisan mo, ibalik mo ang gamit ni Mama. Naloko ka sa akin. Hindi ko ibabalik ang mga gamit. Tito, tingnan mo. Talaga, dinala ko na ang kite. Dinala ko na siya. Sino kayo? Anong gagawin nyo? Kami ay. Dumating kami paapatayin ka. Tito, patayin ninyo siya. Huwag ninyo siyang palagpasin. Siyempre hindi ko siya palalampasin. Pero, Hindi din kita papalampasin. Kasalanan mo yan, Fubao. Mamamatay na ako. Ikaw ang nagloko sa akin. At sinisisi pa si Fubao. Anong gagawin natin? Mamamatay ako rito. Ayoko pang mamatay. Huwag kang umiyak. Sabi ni Tito, kung may problema, humanap ng solusyon. Walang silbi ang pag-iyak. Nakakadena tayo sa mga upuan. Paano natin ayusin ito? Mukhang matutulungan kitang magbukas nito. Totoo ba? Kaya bilisan mo na. Sobra ang higpit, hindi mabukas. Sadyang ginawa mo ba yan? Pasensya, niloko kita. Humihingi akong tawad, tulungan mo naman ako. Huwag ka nang sumigaw. Kapag narinig, baka masira. Susubukan ko. Pag nabuksan, sabay tayong tatakas. Nabuksan nga. Tulong ka naman, madaliin mo. Baka bumalik ang gamasama. Ayaw ko nun. Dito ka na lang maghintay at mamatay. Niloko mo na naman si Fubao. Ililigtas kita. Parang kwento ng magsasaka at ahas. Sinuklian ng puwet ang kabutihan. Sino ang nagsabing tanga ka? Nalinlang ka na naman, di ba? Hindi kita ililigtas, hindi ko gagawin. Ikaw ang malas na bituin. Dito ka na lang maghintay at mamatay. Bebe. Munting babae, saan ka pupunta? Kuya, paano niya ito ayusin? Ebebenta na lang. Ang ganda namang benta nito. Siguradong makakakuha tayo ng ilang daang piso. Yonji, sinabihan lang kami na dukutin. Para may balik ang batang mayaman. Hatid na siya sa amin. Ayos namin ito. Di namin inasahan rito. May dagdag tayong kita. Sige, papahabain ka namin ng kaunti ang buhay. Hindi natatakot si Fubao. Si Fubao ay matapang na bata. Tiyak na makakatakas si Fubao. Huwag umiyak, Fubao. Kaya ni Fubao yan. Kaya mo, Fubao, malapit nang maputol. Di namin inakala na si Yonji ang magbibigay ng malaking halaga. Ang marangya niya, nakidnap lang na babae, ganito karami ang ibibigay. Yon kasi ay ang anak ng pamilyang Pei. Siyempre mataas ang presyo.
Nagtagumpay si Fubao. Bakit hindi mabuksan ang pinto? Kakaiba. Kunin ang ekstrang susi. O sadye, kuya. Kuya, Nakuha na ang susi. Bakit hindi mabuksan itong pinto? Tito, hindi masama si Fubao, pakawalan mo ako. Okay ba? Hindi ka masama. Pero kami naman. kami ng itim na Dragon Gang. Hindi kami pumapatay ng mga bata. Pero hindi namin alam bakit. Nakasakal ka kay Yunji. Kailangang mamatay ka. Pero huwag kang mag-alala. Muna mabait kami. Gagawin ko ng isang hiwa para mamatay ka ng masakit. Ano yung tunog? Ikaw. Ang cute mo, naglakas loob ka. Yehey! Panalo si Fubao. Ano to? Hawakan mo na. Kunin niyo rin ang maliit na kutsilyo. Sino kayo? Sino kayo? Ako pang magtatanong, sino ka? Bakit mag-isa kang pumasok? Kayo rin ba ay dinukot? Dinukot din ako. Pero nakatakas ako. Kayang iligtas kayo ni Fubao. Hindi ako tatakas. Anong nangyari? May nakatakas noon. Nahuli at dinala pabalik. Sinilid sa pool sa baba ng gusali. Pinakain na sa buwaya. Ayoko mapakain sa buwaya. Hindi kami tatakas ng huli. Ibebenta kami pa sa bundok. Kung tatakas kami, papatayin kaming iba. Pero inisip ni Fubao ang tito. Inisip niya si Lolo. Hindi ba kayo nangungulila sa bahay? Ako rin, miss na miss ko na ang bahay. Miss ko na rin sina mama at papa. Pero, kailangan akong mabuhay para makabalik. Para makita sina mama at papa. Gusto kong mema. Gusto kong mema. Tiyak na ililigtas ni Fubao, kayo at ilalabas kayo. Talaga ba? Hindi ba siya mahuling? Kapag nahuli, sasabihin nilang ginawa iyon ni Fubao. Manting baba, mas mabuti pa na ingatan mo ang buhay mo. Kung madadala ka pabalik, mamamatay ka ng malupi. Hindi takot si Fubao. Munting mahal. Wala naman. Titingnan ko doon. Nakita niyo ba kung may isang
Munting babae na pumasok dito. Manting babae. Hindi ko nakita. Ikaw, sabihin mo. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Bakit ka umiiyak? Nakita mo ba? Palagi tayong nakakulong dito. Nakikita lang namin araw-araw na mga bagong batang dinadala dito. Kung mahuli kong nagsisinungaling kayo, papatayin ko kayo. Yun, Jay. Walang kwenta. Sa ilalim ng inyong mga mata, nakatakas ang isang bata. Yun, Jay. Nasa kabinet. Fubao, huwag ka nang magtago doon. Lumabas ka na. Ako si Tita Su. Tinaboy ko ang mga masasamang tao. Lumabas ka na, dadalhin ka ni Tita pauwi. Ang cute mo. Yun, Jay. Dalhin ninyo siya sa lobby. Ahirapan ko siya ng dahan-dahan. Hanggang mamatay siya. Huwag mo akong hawakan. Masamang tita ka. Isasabi ko kay Lolo at Samgatito. Sabihin mo, hulaan mo, may pagkakataon ka pa ba na makita sila? Huwag mo akong titigan ng ganyan. Alam mo ba? Ang pinakakinamumuhian ko, yung mga iyon na mata mo, eksaktong kapareho ng mga matang nanay mo. Sinasabi ko sa'yo, huhukayin ko ang mga mata mong iyon na eksaktong kaparehong matang nanay mo. Okay ba? Fubao, huwag. Huhukayin ang mga mata mo. Tapos huhukayin ko rin ang dila mo. Walang makapagsalitang pipi. Nakakatuwa naman talaga. Iansi. Hindi mo ba alam, pag nakita mo ang sarili mong anak na naging ganitong itsura, ano kaya ang maramdaman mo? Sino ang nagsabing iiwan ka lang sa pamilyang Gu? Na manatili ng maayos? Tapos umalis ka para makipagtalo sa akin tungkol sa mana? Tigilan mo. Unang tito. Tigilan mo. Unang tito. Sutsyayon. Bitawan mo siya ngayon din. Kung abutin mo man siya, hindi tayo pamilyang Pei. Hahayaan kang makalayo. Suwiayon. Sa loob ng mga taong ito, hindi ka naman pinabayaan ng pamilyang Pei. Ano ba talaga ang galit mo? Kaya ginawa mo ito kay Fubao? Sa loob ng maraming taon na ito, sa inyong pamilyang Pei, isang estranghero lang ako. Nagpasakit ako sa pag-alaga sa matanda, pero ayaw ninyong ibigay sa akin. Kahit anong bahaging yaman, ito ba ang sinasabi ninyo? Hindi kayo nagpasakit sa akin? Sig. Para sa inyo, isa lang yan na kumpanyang Pei. Kung gusto mo, ibibigay ko. Unang tito, huwag. Huwag ibigay sa mga masasama. Hindi, himinto kayo. Sabihin mo, anong kondisyon? Kahit ano, ilagay mo na lang. Dalhin ang kasulatan ng paglilipat ng yaman. Pirmahan mo na. Kung hindi, hindi pumipili ang kutsilyo ko. Magiging Suna ang apelyido ng pamilyang Pei. Fubao. Fubao. Ayos ka lang ba? Gumagaling agad si Fubao. Labanan natin ang mga masasama. Sutsyayon. Kinidnap mo ang kasapi ng pamilyang Pei. Alam mo ba ang kahihinatnan? Anong kahinatnan? Naranasan ko na yan. Tanungin mo si PNC kung paano siya namatay. Sutsyayon. Anong sabi mo? Ang aksidente noon sa coach. Ako ang gumawa noon. Si Chukshan, ako rin ang nagpadala sa kanya. Hindi mo alam, di ba? Pinanood ko siyang nasa ilalim ng kontrol ko at nang tumigil siyang huminga. Sobra akong natuwa. Ipinatay mo ang ate. Hindi ko maintindihan. Talagang hindi ko maintindihan. Ang bunsong kapatid, sobrang bait niya sa'yo. Magkasama kayong lumaki mula pagkabata. Bakit mo ginawa to? Bakit ka naging napakasinsiro? Sino ba ang may gusto sa kanya? Hindi mo alam kung gaano ko siya kinamumuhian. Bakit? Bakit siya pagkapanganak pa lang? Agad naging isang prinsesa ng pamilya.
Pinapahalagahan, pinapakitang yaman. Ako, anak lang ang super. Dahil nainggit ka sa kanya. Sinaktan mo siya ng todo. Susya yun. Napakasama mong tao. Masamang tita. Unang tito, huwag niyong palampasin ang masamang tita. Hindi namin siya palalampasin. Kasong pagdukot. Kasong sadyang pagpatay. Suwiya yun. Ang natitirang buhay mo, manatili ka na lang sa kulungan. Ang mga salitang ito, itabi mo yan at sabihin mo na sa susunod mong buhay. Nasa ilalim nito, naitago ko na dito ang isang time bomb. Nakatapos ko lang i-activate ito. Malapit na tayong mamatay dito. Ako, suksya yun, isang buhay. Kapalit ng ilang buhay ng pamilyang Pei. Sulit. Ano nang sabi mo? Narinig ninyo ba? May 10 segundo na lang at sasabog. Hindi nyo na kailangang tumakbo. Wala nang oras. Mamatay na tayong sabay. 4. 3. Susya yun. Niloko mo kami. Impossible. Kanina pa nga pinapunta mo siya para pasabugin. Masamang tita, ito ba to? Paano mo nakuha yan? Saan mo nakuha yan? Nakuha ko mula sa masamang tito. Gayong pag-ari na ni Fubao yan. Unang tito, tingnan mo. Totoo nga. Bumaba at tingnan ninyo. Siguraduhin ang lahat ng panganib ay maalis. Opo. Ilabas ninyo ang lahat. Fubao, ikaw ang nagligtas sa lahat. Kung wala ka, mapapahamak tayo. Ikaw ang malaking bayani namin. Tara na. Teka! Maraming bata ang nakatali sa itaas. Si Fubao ang magliligtas sa kanila. Ano? Si Fubao, ililigtas na kayo. At hindi ka kinain ng buhaya. Ang galing! Nahuli na ang masasama. Makakawin na kami lahat. Ang galing mo, bunso. Makikita na namin. Tatay at nanay. Tatay at nanay. Huwag kayong umiyak. Iiwi kayo ni Fubao. Hindi ko talaga inasahan. Si Sutsayon na ito, nangahas mangkidnap ng napakaraming bata. Napakaraming bata talaga. Hindi ko inakalaing dito pala ay isang trafficking din. Di inakala ni Fubao na siya pala ay ganap na bayani. Nailigtas niya ang napakaraming bata at naisagip din ang maraming pamilya. Fubao, Isa kang bayani. Ang galing mo, Fubao. tara. Kontakin mo, mga magulang ng mga batang ito. May nag-report sa'yo. Sinasabing sangkot ka sa pagdukot ng mga bata. Sumama ka sa amin ngayon. Ikadena ninyo silang lahat. Iansi, hindi pa kita natalo sa buong buhay ko. Anak, Ito ang anak ko. at ang trafficking den na ito ay nabuwag. Ang taong susi pala ay ang batang dalaga ng pamilyang Pei. Ihanda ang bakop na eroplano. Babalik ako sa bansa. Sa wakas, natagpuan ng munting Fox ang ama. Sa wakas, kasama ang ama, namuhay silang masaya ng magkasama. Natagpuan ng munting Fox ang ama. Paano naman ang ama ni Fubao? Ama ni Fubao. Tae, narinig ko may bumalik mula sa pamilyang Ye. Ano? Nangahas pa siyang bumalik. Noon. Kung hindi dahil nag-away ang bunso namin sa kanya, hindi sana nangyari ang anumang masama sa bunso namin. Tito, ano bang sinasabi mo? Lolo, hindi mo pa sinasagot si Fubao. Si Tatay Gu ay hindi tatay ni Fubao. Sino naman ang tatay ni Fubao? Baka ba disobey si Fubao? Tatay, huwag niyong iwan si Fubao. Mabait ka, Fubao. Paano naman mawawala sa iyo ni tatay ang Fubao? Bukas, dadadalhin natin si Fubao para makita ang katay. Ayos ba? Sabi ng matandang ginang, kung sino ang mag-asawa niya at magiging tagapagmana ng pamilyang Yi, siya ang makakamana, ang lahat ng ari-arian ng pamilyang Yi. Yoner, ikaw ang malaking utang na loob namin. Pag lumabas ang anak mo, ang buong pamilyang Ye ay mapapasa atin. Si Sixiu na cute na yun. Sa ganitong mahalagang panahon,
Sana hindi siya gagawa ng anumang kalokohan. Huwag kayong mag-alala, ina. Nananatili pa rin siyang tapat kay Pei Yancy. Pinipigilan pa rin siya ng babaeng iyon. Alam mo ba, ang babaeng iyon, matagal na siyang patay. Sa buhay niya, tila naparinig na ang kanyang linya. Basta maganap ng maayos ang kasal ninyo. Kung magiging matagumpay ang seremonya, ang pangako ng matandang ginang ay hindi niya maaring baliwalain. Kaya ang mga ari-arian ng pamilyang Yi, pero sa atin lahat yan. Tito, kamusta po? Hanap ko po ang tatay ko. Paano lumabas itong bata? Bakit ang laki ng pagkakahawig kay Yesitsu? Hindi pwede. Ang kasal ngayong araw, kailangang maging maayos. Huwag nating hayaang sirain ng batang ito. Alisin ninyo siya agad. Anong ginagawa mo rito? Lumayas ka na dyan. Hindi ako alis. Sinasabi ko, hinahanap ko ang tatay ko. Wala dito ang tatay mo. At hindi ito lugar para sa'yo. Fubao, bumangon ka. Ye Keishen. Ang laki ng loob mo. Jinuong Pei. Anong nangyari sa batang ito? Siya ang maliit na binibini ng pamilyang Pei. At siya rin ang duguan ng pamilyang Ye. Narinig ninyo ba yon? Ipatawag ninyo si Yesitsu para makita kami. Lumabas na pala anak ng pagkakasala ni Yesitsu. Hindi siya dapat payagang. Sirain ang aking mabuting plano. Mukhang si Yesitsu ngayong araw, hindi na niya kayo makikita. Dahil ngayong araw, ay araw ng kanyang malaking kasiyahan. Ano nang ibig sabihin nyo? Anong sinasabi mo? Magpapakasal na siya. Si Pei Yancy ay pumanaw na maraming taon na. Bumalik siya ngayon. Wala siyang inihanda upang manatiling balo para sa kanya. Kaya, ayaw na ba sa akin ng papa? Hindi ako kinikilalang papa. Hindi na rin kita kailangan, Fubao. Kaya umalis na kayo agad. Umalis na kayo. Ang anak ko, nangahas kayong pagmaksalan siya. Ang anak ko, nangahas kayong pagmaksalan siya. Ikaw, bakit nandito ka? Paano ko malalaman kung hindi ako dumating? May mga taong walang pakundangan. Nangahas kayong mang-api sa anak ng Yesitsu. Maliit na tito. Saba ang ama ni Fubao? Ikaw ang anak ko. Fubao, di ba? Halika. Halika sa tabi ni Papa. Yes, sige. Fubao, ikaw ang aming maliit na dilag ng pamilyang Pei. Arbian, Ang Arbian at ang pamilyang Ye. At ang pamilyang Ye. Wala silang kaugnayan. Yanche, paano siya magkakarelasyon sa pamilyang Ye? Wala siyang kaugnayan. Siya ang anak namin ni Pei Yancy. Yesitsu. Paano mo nagawang banggitin ang ate ko? 5 kaon pa lang ang nakalipas mula nang may nangyari sa ate ko. 5 kaon. Nagkaroon ka na ng iba. Nagbakasal sa iba. Nagbakasal. Sino ba ang pakakasalan ko? Hindi yon ang asawa mo. Hindi ba kasal ka ngayon? Pandarayan ninyo kami. Baka natatakot kayo kay Fubao. Naagawin niya ang pag-ari ng kumpanya ninyo. Kaya ninyo sinasabing iyon. Para sa akin, kayong arrogant na sobra. Nakalimot na kayo. Sino talaga ang may-ari ng pamilyang Ye? Tawagin ninyo ang mga aw. Hilayin ninyo sila palabas. Sandali. Wala kang karapatang palabasin ako. May karapatan ba ako? Hindi pa tapos ang sinasabi mo. Minsan sinabi ng lola, ang kayamanan ng pamilyang Ye ay mamamana ng pinakamatandang panganay na lalaki. Bilang anak ko, si Fubao, siya ang natural na tagapagmana ng pamilyang Ye. Munting Fubao, ikaw ang munting prinsesa ng pamilyang Ye. Ang lahat ng ari-arian ng pamilyang Ye, ibibigay ko sa'yo. Ayos ba yon? Halika. papating na ang matandang babae. Gamitin ang anumang paraan para paalisin sila. Huwag kailanman hayaan ang matandang babae na makita si Fubao. Hindi ako sang-ayon. Kahit ayaw mo, kailangan mong pumayag. Huwag mong kalimutan. Sinabi noon ng matandang misis, na tanging may asawa at anak lang ang magmamana. Ikaw at ang babaeng iyon, hindi naman talaga nagpakasal. Ang batang ito, hindi higit sa isang ligaw na anak. Ikaw. Mag-ingat ka sa sinasabi mo. May sinabi ba si Kaishen? May nasabi ba siyang mali? Hanggat hindi ko kinikilala, ang batang ito, hindi magiging miyembro ng pamilyang Ye. Anong karapatan mo para kumatawan sa pamilyang Ye? Ako ang misisyon ng Ye. Kaya may kalapatan ako. Gayon ay pasal ni Kaishen. Kayo, lahat kayo, umalis na kayo. Bilisan ninyo. Tingnan ko nga. Sinong nangahas na mga sa apo kong apo na babae? Lola, Halika. Aking mabait na apo, ang aking munting mahal. Fubao. Ito ang iyong lola. Siya rin ang lola ng tatay mo. Lola, Mabait na apo.
Ang ganda mo, napakasigla. Alagang kamukha ng panganay kong apo na lalaki. Tama. Mas guwapo ka kaysa sa kanya. Lola, Mama, Huwag mo akong tawaging mama. Hindi ko kayang pasanin iyon. Ginang Ye, huwag ninyo siyang tawaging ganyan. wala akong mama. Kanina. Nagbiro lang ako kay Sixiu. Pwede bang gawing biro ang ganito? Alam mo ba, na pinaplano mong agawin ang ari-arian ng pamilyang Ye? Ano ang nararapat na parusa? Alisin ang karapatan sa mana. Alisin siya sa pamilyang Ye. Lola, Hindi ako. Mama, si Ye Kaishen ay dugo ng pamilyang Ye. Dugo at angkan. At siya pa ang iyong panganay na apo. Paano mo nagawa iyon? Pwede mo ba siyang agawin sa mana? Hindi ko naman inamin na siya ay apo ko. Noon, walang hiya ka. Umakyat ka sa kama ng anak ko. Pinasama mo ang asawa ng anak ko. Naging mahina siya dahil sa galit. Maagang pumanaw. Mama, Lola, kahit kasalanan ko man yun, masasabi ko, si Ye Kaishen ay inosente rin. At saka, Bukod pa rito, bantis pa si Wanyuan. May dugong galing sa pamilyang Ye. Hindi niyo pwedeng maging malamig na ganito. Hindi ko kailanman pinayagan na pumasok siya sa aming pamilyang Ye. Akala mo ba ngayong araw, aminin ko ang batang ito? Mga tao, palayasin ninyong lahat sila. Anong ginagawa ninyo? Anong ginagawa ninyo? Lola, Umalis tayo. Bakit ganyan? Lola, Mama, kahit nagkamali ako. Alam ko, nagkamali ako. Lola. hindi ko inakala. Inihanda mo ng mabuti yan ng matagal. Ngunit nauwi sa isang bata. At siya pa ang pinalayas mula sa pamilyang Ye. Huwag kang magmalinis, magkasingdumi kayo. Hindi ka rin naiba. Tahimik kang nagtiis ng matagal. Hindi ka lang nakakuha ng mana mula sa pamilyang Pei, kundi napunta ka pa sa bilangguan. Kung hindi dahil sa akin, makakaalis ka ba ng ganun kadali? Parang gusto mong mamatay ng maaga. Sige, ayusin na natin ito. Huwag na tayong mag-away rito. Sabihin mo, ano ang plano mo ngayon? Utos na akong maghabla ng mga tao. Para dakpin ang matanda at batang pamilyang Pei. Sige. Pagkatapos, pati si Yesitsiu, isasama rin sa pag-aresto. Kapag nakuha ko na ang ari-arian ng pamilyang Ye, ibibigay ko sa iyo ang 30%. ano? Dinala niya si Fubao. Anong nangyari sa inyo? Hindi niyo nga napapanatili si Fubao. Hindi ko alam. Isang kisamata lang. Dinala na niya si Fubao. Wala man lang sinabi. Sa totoo lang, sa palagay ko. Unang beses na nagkita ang ama at anak. Hayaan silang magkasundo ng kaunti. Pwede rin naman. Hindi pa namin siya pinatawad. At nangahas niyang dukutin ang apo ko. Si Fubao ngayon ay nasa pamilyang Pei, ang aming mutya. Ngayon, kunin ninyo at dalhin siya pabalik sa akin. Ako na. Ako rin. Tara. Sama na rin tayo. Sasamahan natin sila maghana. Tara na. Tete, gusto pa ni Fubao pumunta bukas sa amusement park maglaro. Gusto kong mas kasama si Tete. Sige. Tatay, bukas ha. Dadalhin kita ulit. Sige, dadalhin ka na ni tatay ngayon dito. Siguro si lolo mo, hindi pa gustong makita ako. Sige, punta ka na. Saig, palam, Tete. Hello. Anong sabi mo? Tumakas si Susyayon. Lolo. Bumalik na ako. Masamang tao, siguradong hindi kayo. Papalampasin ni na Tito at Tatay. Mga walang hiya. Sa panahong ito pa rin kayong matigas ang ulo. Masamang tao, kayong lahat masama. Dalhin ninyo ang munting. Dalhin ninyo rito sa akin. Munting anghel. Kung hindi dahil sa iyo, noon pa sanang ako na ang tagapagmana ng Ye. Ako dapat ang tagapagmana. Paano pa ako naitulak palabas ng Ye? Nauwi ako sa ganitong kahihinatnan. Hindi tunay na lalaki. Pati bata sinasaktan pa. Lolo, Lolo. Bitawan si Fubao. Susyayon. Ang laki ng iyong loob. Hindi ka ba magmamadali? Bitawan mo na si Fubao. Bakit hindi mo makita ang sitwasyon?
Mabilis na lalala ang nangyayari. Ikaw at ang iyong mahal na apo ay susunugin hanggang mamatay. Wala kaming personal na galit sa iyo. Bakit mo naman? Paulit-ulit mo bang sinasaktan ang pamilyang Pei? Wala kaming galit na personal. Nakalimutan mo ba kung paano namatay ang tatay ko? So, namatay siya sa isang aksidente nang iligtas ako. May utang ka sa kanya. May utang kang buhay sa kanya. Kinamumuhian ko ang pamilyang Pei. Ikaw ang pumatay sa ama ko. Hindi ganyan, susya yun. Ang aksidente noon, sinasadyang ginawa iyon ng ama mo. Anong sabi mo? Noong panahong iyon siya, nangutang siya ng malaki dahil sa sugal. Noon, may mga kaaway ang pamilyang Pei na nagtungo sa kanya ng palihim. Sabi nila, kung mapapatay ka sa isang aksidente, tutulungan ka nilang bayaran ang iyong utang. Kaya ang aksidente noon, hindi naman talaga aksidente. Ngunit, bigla siyang nagsisi. Ginamit niya ang katawan niya para harangan ako. Kaya, Hindi to possible. Hindi posible, matandang lolo. Huwag mong isipin na dahil patay na ang ama ko. Pwede ka nang manahimik at magpalipas lang. Huwag kang magsalita ng kalokohan. Huwag mong saktan si Lolo. Ako si Suksyayon. Halos buong buhay ko na ang ginugol. Para ipaghiganti ang pagpatay sa ama ko. Maliit na mahal, anong ginagawa mo? Ganoon. Wala na tayong dapat mabuhay. Mamatay na tayo. Mamatay na tayo. Baliw. Grebe, baliw siya. Fubao, huwag kang matakot. Nandyan si Lolo, huwag kang matakot. Akbo na, Fubao. Takbo na, huwag niyong intindihin si Lolo. Takbo na, takbo ka na. Hindi pwede. Iligtas ni Fubao si Lolo. Huwag niyong intindihin si Lolo. Akbo na. Dali, akbo na. Hindi ako lalabas. Fubao. Takbo papunta sa lugar na walang apoy. Fubao, tatay. Fubao, tatay. Nangahas kayong mangdukot at magsunog. Yi Kaishen, ang laki ng loob mo. Anak, anong nangyari sa'yo? Ayos ka lang ba, anak? Anak, Pagdukot, pagsunog, pagpatay. Yi Kaishen. Sa buhay mo, gugugulin mo ang buong buhay mo sa kulungan. Huwag gumalaw. ano nang ginagawa ninyo? Yisiksew, kapatid mo yan. Yi Kaishen. Ano yan? Ikaw ang mastermind ng kidnapping at pagpatay. Huwag gumalaw. Sumama ka sa amin sa istasyon ng pulis. Tara na. Dalhin ninyo siya. Hindi. Hindi pwede, hindi. Mama, Hindi pwede, hindi. Mama. Bitawan ninyo siya, mama. Mama, Tiyan. Sobrang sakit ng tiyan ko. May tao. Palayasin ninyo sila palabas. Huwag. Pangalawa. Kumusta si tatay at si Fubao? Nainhala ni Fubao ang sobrang dami ng usok. Nilinis na ang baga niya, pansamantala ay walang maluba. Ngunit, Si tatay. ano ang nangyari kay tatay? Ikaw muna, kuya. Pang-apat. Hayaan ninyong matapos magsalita ang pangalawang kuya. Medyo stable pa ang kondisyon ni tatay. Naipit siya ng napakabigat na poste. At ito'y tumama sa katawan niya. Napakahirap ng sitwasyon. Matanda na talaga si tatay. Baka, kung mas maaga lang akong umalis noon. Hindi sana nangyari ito kay Papa. Ama na, ikatlo. Ang may kasalanan ay si Sutsyayon. At si Kaishen, hindi natin kasalanan. Pero si Sukyayon, iba talaga siya. Pagkatapos niyang magsunog ng bahay, Hindi siya umalis sa lugar ng sunog. RBL, nasunog siyang buhay. RBL, marahil karapat dapat nga. Kahit ilang ulit pa siyang mamatay,
hindi na magigising si Papa. Fubao, Fubao. Fubao, kamusta ang pakiramdam? Unang tito. Nasaan si Lolo? Gusto makita ni Fubao si Lolo. Ayos si Lolo. Lolo, bumangon ka at tingnan si Fubao. O sige, huwag ka munang matulog. Tama. May kakayahang magpagaling si Fubao. Paano namin nakalimutan yun? May pag-asa pa si Papa. Fubao. Mabait ka, Fubao. Fubao, ikaw talaga ang aming swerte. Apa, Lolo, gising na si Lolo. nasaan ako? Tatay, gising na po kayo. Siya si Fubao. Ang kakayahan niyang magpagaling ang nagligtas sa inyo. Lolo, buti at ligtas ka na. Nag-alala talaga si Fubao para sa iyo. Ayos na si Lolo. Ikaw pala. Iniligtas mo ang buhay ko. Fubao ikaw ang nagligtas sa akin. Hindi. Hindi po ako isang tagapagligtas. Ako ang mabait na apo ni Lolo. Ikaw ang mabait na apo ni Lolo. Papa, Fubao. Halika. Tatay. Noon, ibinigay ko si Yan sa'yo. At pagkatapos, saan ang anak kong babae? Dinala mo ba siya pabalik? Ang anak ko, Tatay. Noon, ibinigay mo si Yan sa akin. Hindi ko siya naalagaan na maayos. Kasalanan ko yon. Humihingi ako ng tawad sa inyo. Kung noon, nang mangyari ang aksidente kay Pei Yancy, sana, nandyan lang ako sa tabi niya. sayang, walang kung. Ako ang nagkulang sa pag-aalaga sa kanya. Sampalin ninyo, sigawan ninyo, patayin o hiwain. Wala akong reklamo. Tatay. Sa tingin ko, baka, mali nating naparatangan si Yisitsiu. Hinahanap niya talaga ang ate nitong mga taon. At? Noong araw hindi rin niya binenta ang ate niya. Baka nasuholan ka lang din. Tangay. At kahit papaano, siya ang tunay na ama ni Fubao. Lolo, patawarin na natin si tatay. Bumangon ka na agad. Sa susunod na linggo, ang kaarawan ni Fubao. Kayo ay sama-sama na lang para ipagdiwang ang kanyang kaarawan. Salamat, tatay. Tingnan ninyo. Tatay, ito ba ang regalo mo para kay Fubao? Regalo sa kaarawan ba ito? Siyempre naman, aking munting prinsesita. Ito ang inihanda ko para sa iyo. Regalo sa kaawan. Halika, subukan mo na agad. Sige. Ano ba to? Halika, Fubao. Hulaan mo, Tito. Ano ang inihanda ko para sa'yo? Mas maganda to kaysa sa regalo ng tatay mo. Miss Fubao. Ang kwintas na ito ay Brazilian Parabat Tourmaline. Ito naman ay isang Imperial Green Jade mula Myanmar. Halaga nito ay milyon-milyon. Ang pendant na ito ay galing sa Kashmir. Isang velvet blue sapphire. Wala nang kapareho sa mundo. Isa lang ang ganito. Ito ay mula sa Colombia. Muzo Emerald. Pakisilip, Miss Fubao. Tito, ang mga maliliit na bato na ito ang ganda. Gusto mo ba? Kung gusto mo, ito. Bibilhan kita ng mas marami, okay? Sige. Mga simpleng bato lang yan. Pero para sa'yo, kayamanan na yan. Fubao. Lola. Tingnan mo ito. Ano ba talaga ang pinakamahalagang kayamanan? Ito. Mula sa pamilyang Ye. Para sa nang babae ng anak namin. Para sa iyong ina. Gayon naman. Wala na ang nay ng anak namin. Kaya dapat kong isuot ito kay Fubao. Halika. Isuot mo. Isusuot ko sa iyo ngayon. Masyadong malaki talaga. Fubao, itago mo muna ito.
Pag ikaw ay lumaki, isuot mo na. Isang simpleng pulseras lang. Tinuturing nilang pambihirang kayamanan. Tatay. Halika, Fubao. Halika. Lolo, ito ang totoong alahas. Ito ay simbolo ng kapangyarihan ng pamilyang Pei. Ngayon, ibibigay namin ito sa iyo. Mula ngayon, Fubao ang magiging agapagmana ng pamilyang Pei. Grabe ka naman, matandang pikon. Naangahas kang agawin ang tagapagmana ko. Fubao ay tagapagmana naman ng pamilyang Ye. Munting Fubao. Gusto mong malaman, ang inihanda ng gatito mo, na espesyal na regalo ba? Fubao, maligayang kaarawan. Salamat sa inyong lahat. Ito ang pinakamagandang regalo na natanggap ko. Aking maliit na ginang, alam mo ba na ang mga tito ay may inihandang ibang regalo pa para sa'yo? Halika. Mga bata, kain tayo ng cake. Cake. Fubao. Ako, sa ngalan ng lahat ng mga tito, at pati na rin si Lolo, maligayang kaarawan. Maligayang kaarawan kay Fubao. Ika-4 na tito, narinig kong sa school mo, kumita ka ng ranking sa singing contest. Alam na namin yan. Maligayang kaarawan sa'yo. Mama, tingnan mo. Mabuti na ang kalagayan ni Fubaong gayon. May gatito, papa, lolo at lola, na umiibig sa kanya, at nakahanap na rin siya ng mabuting kaibigan. Huwag kang mag-alala. Pero, gustong-gusto ni Fubao ang mama.